Alam ni Froilan na tama ang ginagawa nito para ipalasap dito ang sakit kung paano mawala ng minamahal. Ngunit kung bakit iba ang idinidikta ng puso ng binata. Hindi nito gustong nakikitang lumuluha ang babae. Hindi nito gustong nahihirapan ng dalaga. Itinabay ni Froilan ang anumang damdaming namumuo sa dibdib para sa anak ng Don. Hindi dapat. Marahil ay hindi lang ito sanay na magpahirap ng ibang tao. Hindi kasi ito pinalaki ng ganon. Ngunit hindi sa pagkakataong ito. Hindi tiyak ni Froilan ang damdaming umuusbong sa dibdib nito. Hindi nito dapat pairalin ang awa para sa mag-ama because they don't deserve such word. May riing sabi nito sa sarili. Don't force me to do such things kung gusto mo pang makitang humihinga ang inyong ama. Sa huli ay nagbabalang sabi nito sa kanya. Naiwang luhaan si Rina. Mabilis naman siyang pinuntahan ng mga kasambahay upang payapain ang pakiramdam niya. Kung anong gandang lalaki, ay yun naman ang kapangitan ng pag-uugaling mayroon siya. Hindi napigilang bulalas ni Laura. Laura, baka marinig ka. Si Aling Aurora na hinihimas ang likod niya para pagaanin ang pakiramdam niya. Aling Aura, bakit ayaw niya akong payagan? Bakit galit siya sa akin? Wala naman akong kasalanan sa kanya. Hagulhol na sabi ni Reyna. Iya, baka mainit lang talaga ang ulo ni Senyorito ngayong araw. Kausapin mo na lang ulit mamaya at baka magbago rin ang isip. Aling Aurora, miss na miss ko na po talaga si Papa. Naluluha pa rin sabi ni Reyna. Sarap talagang padapuan ng sapakang gwapong Froilan na yan eh. Sabat ni Ruby. Ako na lang ang pupunta sa ospital at magbabantay kay Don Ernesto, senyorita. Presentahan ni Laura. Ang tanong, kung papayag bang antipatikong lalaking yon? Umismid na saad ni Ruby. Magpapaalam ako. Taas noong tugon dito ni Laura. Hindi naman pwedeng walang magbabantay kay Don. Kailangan din magpahinga ni Aling Dolores. Dagdag pa nito. Tama ka, Laura. Maiging subukan mong magpaalam kay Senyorito. Sumang-ayaw na tugon ni Aurora. Nanlumo si Reyna nang magpaalam si Laura. Pumayag ang binatang amo na ito ang pumunta sa ospital sa halip na siya ang bigyan ng favor. Gayunpaman, inahabilin ni Reyna kay Laura na ipaabot sa ama na mahal niya ito at miss na rin niya ang Don. I'm going out with my friends at huwag kang matutulog hanggat hindi pa ako nakakauwi. Nagbuga ng sigarilyong bilin dito ni Froilan bago sumakay ng kotse. Tumango na lamang siya bilang pagtugon. Hanggat maaari ay ayaw niyang suwayin ang utos ng damuhong binata. Anak, umidlip ka na muna. Gigisingin na lang kita kapag dumating na sa senyorito. Ayos lang po ako, Aling Aurora. Uminom po ako ng pinakamatapang na kape kaya hindi po agad ako aantokin. Kaya ko pa pong hintayin si Froilan. Nakangiting tugon niya sa may edad na babae. Anak, kailangan mo rin magpahinga, aba. Nangangayayat ka na ha? I'm fine, Aling Aurora. Magpahinga na po kayo. Baka nga ho parating na yun eh. At siniglahan pa ang pagpapakatotoo ng pananalita upang huwag siya nitong alalahanin. Kahit ang totoo ay nais na niyang ipikit ang mga mata sa labis na pamimigat niyon. Sige, pero pagpatak ng alas 12 at wala pa ang senyorito ay matulog ka na rin. Ayos ba? Opo, Aling Aurora. Salamat po.
Subalit mag-aalas 12 na rin ng hating gabi ay wala pa rin ang hinihintay niya. Antok na siya. Naupo siya sa mahabang sofa at isinandig ang nananakit niyang likod. Marahil sa pagod ay hindi niya namalayan na nakatulog siya sa paghihintay. Mag-aalas 2 na ng madaling araw nang makauwi si Froilan. Nagtagis ang mga bagang nito sa dahilang hindi nakikita ng mga mata ang babae. Papanhik na sana siya sa hagdan nang masipat ang babaeng hinahanap ng mga mata. Lumapit siya sa kinaroroonan nita upang pagalitan at sitahin ang babae. Malinaw ang pagkakasabi niyang huwag itong matulog hanggat hindi pa siya nakakauwi. Pero bakit nga ba iyon ang sinabi? Bakit kailangan pa nitong hintayin ang pag-uwi niya? Hindi kaya't gusto lamang niyang masilayan ito sa pagdating niya? Hayon na naman ang parting iyon ng pagkatao niya. At katulad ng madalas niyang gawin, mabilis niyang itinaboy ang damdamin. Hindi ko ba sinabi sa... Napatigil siya sa pagsasalita nang masilayan ang kapayapaan sa mukha ng dalaga habang nakapikit ang mga mata. Halatang malalim na ang tulog nito. Sinadya niyang yumuko upang lalong mapagmasdan ang kabuuan ng mukha ng anak ng lalaking kinasusuklaman niya. Hindi rin nakaligtas sa mga mata ni Froilan ang mga luha sa pisngi ng babae. Halatang nakatulugan nito ang pag-iyak. Nakuyom niya ang kamao at pigil ang sarili na huwag mahaplos ang maamong mukha ng dalaga. Seeing her in the state make him feel awful. Hindi nga niya ito kilala ng lubos pero sa nakikita niya ay napakabait ng babae. Ibang-iba ito sa mga babaeng dumaan sa buhay niya. Higit sa lahat, malayo sa mga babaeng nakilala niya sa States. Fuck, what is wrong with him? Hindi niya dapat ito pagkaabalahan, lalo na ang ikumpara ito sa mga babaeng nakasanayan niya. Muli ay itinaboy na naman niya ang nararamdamang habag para rito. Kasalanan ng ama mo ang lahat ng ito. Pasensyahan na lang tayo, Reyna. Pero ikaw ang magbabayad ng lahat ng kasamaan at kalupitan ng iyong ama. Sa loob-loob na ni Froilan bago tuluyang umakyat sa ikalawang palapag ng mansyon. Pupuntahan ko ang mga magsasaka bukas and I want you to be there to introduce me as the new owner. Nagsindi ng sigarilyong pahayag ni Froilan sa kanya kinabukasan. Sige. By the way, kailangan mong maglakad patungo roon. Mayroon akong mahalagang ipapagawa sa driver. Lihim sa Reynang napangiwi. Gusto siyang paglakarin ng lalaki? 3 kilometro rin ang layo ng asyenda mula sa kinatitirikan ng mansyon. Labag man sa kalooban na Reyna ang maglakad ng ganon kalayo ay wala na rin siyang pagpipilian. Tirik na tirik ang taas ng araw. Pakiwari niya hihimatayin siya dulot ng sikat ngayon. Humahapdi na rin ang balat niya at pinagpapawisan na rin siya ng malagkit. Idagdag pa ang matinding pagkauhaw. Tansya niya'y nangangalahati pa lamang siya. Buong buhay niya, hindi pa siya nakapunta ng asyenda na naglalakad. Pakiramdam niya'y hihimatayin pa siya. Nasanay kasi siyang nakasakay sa kotse o kabayo sa tuwing nagpupunta ng asyenda. Reyna? Malakas na tawag ni Nathan sa pangalan ng dalaga na ikinalingon niya. Itinigil nito ang sasakyan sa tapat niya pagkatapos ay mabilis na bumaba roon. Reyna, bakit ka naglalakad? Nasaan si Carding? Bakit hindi ka nagpahatid? Nasaan ang kotse mo? Sunod-sunod ang mga tanong nito sa kanya. Kailan ka dumating? Sa halip ay tugon na Reyna at natutuwang niyakap ang kaibigan na ilang buwan din niyang hindi nakita. Kamusta ka na? Huwag mong sagutin ang tanong ko, Reyna.
Nasa kislap ng mga mata nito ang pag-aalala. Ha? Gusto ko lang maglakad. Naging mailap ang mga mata ni Reyna na kinakunot ng noo ng lalaki. Ang totoo ay walang kahit anumang natira sa kanya. Ayaw niyang magsinungaling sa kaibigan, pero hindi niya gustong kaawaan siya nito. Are you okay? Bumalik ito kaagad ng bansa nang mabalitaan ang nangyari sa Don. Masyado kasi itong naging abala sa pag-aasikaso ng mga negosyong naiwan ng mga yumaong mga magulang, kaya't malimit na rin itong kinakumusta ang kaibigan. Hindi rin nakaligtas dito ang pangangayayat at pangmumutla ni Reyna. Sa nakikita ngayon ni Nathan ay ibang-iba na dalaga kumpara sa Reyna na nakilala nito noon. Napakalaki ng inihulog ng katawan ng babae. Wala na rin ang kislap sa mga mata ng kaibigan na dati ay puno ng mga pangarap. Ayos lang ako. Ikaw, kamusta ka? Pilit na pinagsigla ang boses upang itago ang pait na nadarama. No, you don't look okay. You're not okay, Reyna. Pagod lang siguro ako, pero wala ka naman dapat ipag-alala eh. Nagulat na lamang si Reyna nang bigla na lamang siyang yakapin ng lalaki. Pero agad din siyang kumala sa pagkakayakap nito sa kanya. Hanggat maaari ay ayaw niyang maging emosyonal. Lalo pat nasasabik din siyang muling makita ang kababata. Masaya ako't nakabalik ka na, Nathan. Kagat ang ibabang labi niya, tila ba nasa pamamagitan niyon ay mapigilan niyang huwag maiyak at huwag bumagsak ang namumuong luha sa magkabilang sulok ng kanyang mga mata. Kailangan ko nang umalis. Napabuntong hininga. Mabilis na nahawakan ni Nathan ang braso niya. Ihahatid na kita. Baka nakakaabala pa ako sa iyo eh. Wag na. I insist. Pero get in, Reyna, o baka gusto mong buhatin pa kita papasok ng kotse. Seryosong sabi ni Nathan. Sige. Hindi na niya tinutulan ang paanyaya ng kaibigan. Pabor na rin iyon sa kanya. Kailangan niyang magreserba ng lakas para sa iba pang ipag-uutos ng bagong may-ari ng lupain nila. Kamusta na nga pala ang Don? Muli hindi nakaligtas sa sulok ng mga mata ni Nathan ang pagguhit ng lungkot sa maamong mukha ng nakababatang sa pagkakabanggit sa pangalan ng matanda. Stable na si Papa, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagkakamalay. Huwag kang mag-alala, palakas ang Papa mo. Naniniwala ako na malalampasan na rin niya ang mga pagsubok na to. Sinadyang palisiglahin ni Nathan ang tono ng pananalita, marahil ay upang pagaanin ang kalooban ng kanyang nakababata. Dadalaw nga pala ako bukas sa kanya sa ospital. Baka gusto mo sumabay sa akin. Lumarawan ang sigla sa mukha ni Reyna sa tinurang iyon ng kaibigan. Ngunit agad din naman napawi nang maalala si Froilan. Kailangan muna niyang magpaalam dito bago niya madalaw ang ama. Hindi pwede, baka kasi late na ako makadalaw kay Papa. Pigil ang mga luhang sagot na Reyna. Pakiramdam na Reyna, nagbabara ang lalamunan niya at naninikip ang dibdib niya sa mga sandaling iyon. Gustong gusto na niyang makita at mayakap ang ama, subalit wala siyang magawa kung hindi ang sumunod sa mga utos ng binatang amo. Kung ganon, hihintayin na lang kita para sabay na rin tayo makauwi. Salamat na lang Nathan, pero gustuhin ko man, hindi pwede. Sabihin mo nga sa akin, is there something wrong na hindi ko nalalaman? Matalim siya nitong tinitigan na tila inaarok ang nilalaman ng isip niya. May pumipigil ba sa'yo, Reyna? Tanong nito. At dito na po nagtatapos
ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.